ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. So, nagpunta ako ng Dubai 2009. After that, within 6 months ko sa Dubai, meron kasing isang Pakistani na nagbibigay sa akin lagi ng books about sa Islam. Pero hindi ko naman siya binabasa. Actually, ako, nag-aral ako sa Christian school talaga. Hindi tulad ngayon sa Islam, talagang gusto natin magbasa eh. Kasi doon tumataas yung, kapag kasi tumaas yung knowledge natin, doon tumataas yung faith mo at the same time. Sabi ko sa kanya, Muhammad, sabi ko, I'm really confused now. Sabi ko, I think this man is right. Sabi niya, what is your dream? Sabi ko, I didn't understand this dream. Sabi ko, I was in the beach ba. Nakahiga ako sa papag pa eh, pero may sand. Tapos merong tao na bumababa from sky, na bumababa towards me, papunta sa akin. So paulit-ulit niyang sinasabi yung word na yun. So that time hindi ko alam yung word na yun kasi wala naman akong alam sa Arabic kasi 6 months pa lang din ako. No? Ang paulit-ulit na sinasabi niya yung la. Hindi ko alam ano yung la. Tapos sinabi ko nga kay Muhammad, he keeps repeating this word la. He says, what is this la? Sabi ko, I don't know. Sinabi niya yung word la ilaha illallah. Yun yung sinabi ni Muhammad. Sabi ko, yes, this word. Brad, nung pagkasabi ko yun, umiyak yung Egyptian. Yakap niya ako. Allahu Akbar. Sabi niya, EJ, you are very lucky. Allah has shown you the right path. He wants to guide you. Now it is up to you if you will be Muslim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum, Brother Isa. Welcome to Waalaikumsalam The Rivers. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you for inviting me for Alhamdulillah, your jazakallah khairan, bro. River story. Alhamdulillah, it's our pleasure to have you in our show. So actually, Brad, ikaw ang magiging pilot episode nito. Pilot episode ba? Pilot episode, Mashallah, Brad. mashallah. Alhamdulillah. So maggagawa tayo ng mga series ng videos kung saan kakausapin natin mga kapatid natin na balik Islam para at least ma-share nila yung kanilang mga stories and inshallah makatulong to para ma-inspire yung mga makakapanood, lalo na yung mga non-Muslims natin na kapatid, inshallah. Inshallah ta'ala. Inshallah. So, Brad, bigyan mo naman kami ng brief background lang sa kung sino ka bago ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Brother Isa. In Islam, it is Isa. Sa Christian, it is Jesus, di ba? So, way back 2009, ang pangalan ko talaga is Errol John. So, tawag nila sa akin is EJ. So, nagpunta ako ng Dubai 2009. After that, within 6 months ko sa Dubai, meron kasing isang Pakistani na nagbibigay sa akin lagi ng books about sa Islam. Pero hindi ko naman siya binabasa. Pero before that, ang kinalakihan mo talagang religion Yeah. Catholic before or that, Christian talaga kami. Magulang ko. as in buong Ako, pamilya? buong pamilya. Actually, ako, nag-aral ako sa Christian school talaga. Tapos, nag-serve din ako sa simbahan. Una, naging choir muna, tapos naging sakristan. So, kumbaga masasabi mo na lumaki ka bilang isang religious. In a sense, sabihin mong religious, pero yung kasing ngayon ko na-realize, yung enough knowledge wala tayo. Kasi kung ano yung nakikita lang natin sa environment natin dati, that's it. Alam nating may simbahan, may misa, you go to the church, that's it. Pero yung deep knowledge ng own belief ko dati talaga, na kinalakihan ko, hindi siya ganun kalalim. Pero kumbaga, kung ikukumpara natin ba sa parang general population ng mga Christians, for example, na every Sunday lang sila ma-attend, hindi nagbabasa pero ng Bible. kami Pero kasi sa ikaw, school, medyo mas ano ka oo, doon, kasi ahead. sa school namin, ang mga teacher kasi namin is madre talaga. Tapos sa school, meron kaming 2 times a week na misa. Tapos every Sunday pa may misa din. Minsan kasi may pasok din kami ng Saturday. So, yeah, when it comes to religious faith or Christianity, masabi ko naman na mas meron akong advance na commitment sa religion ko compared to those na hindi talaga
nagpa-practice ng religion. How about yung ano, Brad, yung kumbaga pinaka-relationship mo with the Bible? Kumbaga nung panahon na ikaw ay nasa Christianity ba, siya ba ay masasabi mong regular mong binabasa or paano yung relationship mo Bali sa kasi if Bible? I'm being honest, meron kasi kaming subject sa school na religion yung subject namin. Ano, is high school, high school college? kami. High school. So, yun, kapag yung subject na yun, specific subject, doon lang namin nababasa yung Bible. Kasi meron babasahin na verse yung teacher namin. Tapos, although alam natin kasi ang Bible is parable eh. So ngayon, ang question lagi ng teacher namin, ano yung interpretation mo dito? Ano yung naiintindihan mo dito? So, yun yung mas natatandaan ko. Okay. Pero yung magbabasa ka ng Bible Kumbaga on your own. on my own, wala talagang ganun. Kumbaga yung hindi tulad ngayon sa Islam, talagang gusto natin magbasa eh. Alhamdulillah. Kasi doon tumataas yung kapag kasi tumaas yung knowledge natin, doon tumataas yung faith mo at the same time. Alhamdulillah. Bali, Brad, ano yung masasabi mong pinakaunang kumbaga pinakaunang knowledge na nakuha mo or kailan ka unang nagkaroon ng idea about Islam? Siguro nga yung after 6 months ko sa Dubai, before pa that, siguro mga 2 to 3 months, may nagbibigay na sa akin ng books. Pero binasa ko siya after 6 months nga. So in short, nung nasa Pilipinas ka, wala ka pa talagang idea about Islam? Wala, ang alam ko sa Islam talaga dati is yung Quran lang. Pero yung the way na sabihin yung Quran is mali, parang Qural. Alam mo yung Qural? So, ganun yung pagkakaintindi ko dati. Pero yung faith, yung belief about sa Islam, wala talaga akong Kahit nung nagpunta ako ng Dubai, yun lang, naririnig ko lang yung call to prayer nila, yung adhan na sinasabi. Pero never talaga pumasok sa isip ko na ano ba tong religion na to. Ito, Brad, yung pinaka-common sa atin sa Pilipinas. No? Nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon na nagkaroon ka ng negative impression about Islam or about Muslims? Para sa akin kasi hindi naman siya negative na compare to sa lahat ng halos na hindi nakakaalam ng Islam. Ang sa akin kasi is lagi kong nakikita is yung halimbawa kasi sa atin sa Pilipinas, yung mga Muslim, yung mga nagtitinda ng DVD. Yung nasa Quiapo, mga businessman. Pero yung sabihin mong negative na sabihin nila na terorista or hindi maganda yung ginagawa. Parang inisip ko parehas lang ng religion ng Christian kasi merong masama, merong mabuti. Tama. Pero hindi pumasok sa isip ko yung negative na terrorism. Walang ganon. Alhamdulillah. Brad, kung kaya mong maalala, ano yung pinakaunang naging question sa isip mo, yung panahon na question mo yung pananampalataya mo? Yung parang pinaka-turning point mo na parang hindi to nagbe-make ng sense or parang meron akong hinahanap, parang merong kulang. Meron bang ganong moment? So, bali kasi sa akin, Brad, meron kasi akong nabasa na book nga about after 6 months Yan yung yung binigay binibigay sa'yo. ng Pakistani sa akin. Kasi nasa drawer lang yun ng tindahan namin eh. So, inopen ko lang siya. Di ko na maalala pero yung pinaka buod ng is hindi pwedeng maging Diyos si Jesus. Yun yung pinaka buod ng message ba na pwede bang maging Diyos ang isang tao. So, nung una mong nakita yung message na yun na, syempre, no, matagal ka, kung ilang taong ka nung napunta ka sa Dubai? If you don't Bali, mind. 2009 yun, Brad eh. Hindi ko na maalala. Ilang taon ako noon? 26 yata ako noon. Kumbaga in short, matagal nang nakatanim sa yung paniniwala na si Jesus ay Diyos. Oo, kasi So, ngayon ngayon, yung kinalakihan ko eh. Ngayon, nung una mong nabasa yung mga arguments kung bakit hindi pwedeng maging Diyos si Jesus, nagkaroon ka ba ng like something negative about that? Tinanggap mo ba siya agad? Or parang naging defensive ka? Ano yung pinakaunang Hindi, reaction ang mo nabasa nangyari mo siya? sa akin, Brad, nung nabasa ko kasi yun is nagkaroon ako ng ng lalong curiosity. Kasi nung nabasa ko siya, ang kagandahan kasi ng libro na yun, Brad, kapag binasa mo yung unang page, gusto mo na siyang basahin uli. Hanggang hindi mo napapansin, tapos na siya. So, dun nga na ang sinasabi niya ay si Jesus ay isang propeta na hindi pwedeng maging Diyos kasi meron siyang tinatawag na Diyos. So, ngayon, nung nabasa ko yun,
doon lumabas or umusbong yung curiosity ko na, sige, magre-research ako on my own. So, kasi di ba nasa Dubai ako, so ang pinaka ano mo lang nun is YouTube. Friendster pa nga lang nun, wala pang Facebook, walang TikTok, Brad. So, nag-depend ako sa YouTube. So, nag-research ako what is Islam, tapos yung similarities and differences between Islam and Christianity. Meron akong nakitang lecturer na sa kanya talaga ako mostly nag-depend. Kasi wala naman akong mapagtatanungan eh. So, sino yung ano na yan, na nakita ko na discover ano mo yun, na yan? si Dr. Zakir Naik. Okay. Siya yung parang walking Bible, walking Quran eh. Kasi ini-spit out niya yung verses ng Bible through his memory. Pinupull out niya yung verses through his memory. Sabi ko, magaling to. Kasi alam niya eh. Mas alam niya pa compared sa Kasi, halimbawa, kahit sino naman, brad eh, kahit sa trabaho mo eh, kung sales ka or teacher ka, kapag alam mo yung sinasabi mo, maniniwala ka talaga eh. So ako, somehow, naniwala ako sa kanya, brad. Meron siyang maraming kino-quote ng Bible na sinasabi niyang, I have many things to say unto you. Yung mga ganun ba? So, umusbong yung curiosity ko. Okay. So, ano yung masasabi mo, Brad, na nung nabasa mo siya or narinig mo siya, matuturing mo siya na siya yung pinaka-compelling evidence na nakapagsabi sa'yo na parang ito yung tamang paniniwala patungkol kay Jesus? Ayun, yun nga. Yun yung talagang tumatak sa akin na verse. nasa verse ng Bible na yung John 16, verse 7 ba yun? Sinasabi niya na, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Yun yung tumatak talaga sa akin na hanggang sa pagtulog ko, tapos kinabukasan, kasi nga nasa UAE ako, no? Meron akong kaibigan, ay kasama sa work nun, na Muslim din siya. So dumating yung point na sabi ko, totoo itong sinasabi nito. Tapos meron siyang ni-recite na Quran, itin-translate niya sa English. Ito yung Al-Fatiha. Okay. Sabi niya, what is wrong on this? Kung sinasabi niyang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, so all praises are due to our God Creator. So ngayon, tinanong niya ako, kung tin-translate niya yung ibig sabihin ng Al-Fatiha, what is wrong in this? Kumbaga wala ka namang nakita. Wala naman, kasi parang kung titignan mo, susumahin mo yung the Lord's Prayer, yung Our Father who art in heaven, technically, parang same lang ng meaning eh. Kasi may tinatawag kang Diyos na gusto mong gabayan ka, magbigay sa'yo ng sustenance, parehas lang eh. Alhamdulillah. So, Brad, bali kung babalikan mo yung mga panahon na yon na nag-aaral ka, tingin mo gaano katagal yung inabot bago mo napagdesisyonan sa sarili mo na yayakapin mo ang Islam? So, bali, ang pinaka-turning point ko kasi, Brad, nung talagang naging curious na ako, halos araw-araw kasi pag-uwi ko galing ng trabaho, nanonood na ako ng YouTube. Kasi yun na lang yung sandalan mo eh. Kasi, alam mo, sa trabaho, di ba? Pag-uwi mo, alas 11 yun sa Dubai eh. Pag-uwi mo, kakain ka. So, pagkatapos mong kumain, mag-diversion ka. Pero ako, ang ginagawa ko, nanonood ako ng YouTube. So somehow, dumadami yung tanong sa akin. Somehow, nagiging malinaw din yung pagkakaalam ko sa Biblia at pagkakakilala ko kay Jesus dahil nga sa maraming explanation ni Dr. Zakir Naik. Sinubukan mo rin ba, Brad, na syempre bilang Kristiyano, so pinanonood mo ay isang Muslim na nagpapaliwanag ng Biblia. Sinubukan mo bang manood din ng mga videos na kumbaga sinusubukan naman nilang i-refute yung mga paliwanag ni Zakir Naik? Kumbaga para lang ma-compare mo na, okay, eto paliwanag ng Muslim patungkol sa Bible. Sinubukan mo bang magsaliksik din na kung ano naman yung paliwanag ng mga Kristiyano patungkol sa mga verses na binabanggit niya? So, sa akin kasi, hindi na ako nag-try na mag-research about sa mga Christian educator ba or sabihin nating scholars. Kasi ang sa akin, mas nagiging malinaw nga yung sinasabi kumbaga, ni nag-make Zakir. sense na agad siya sa'yo. Oo, kasi kung iisipin mo talaga, ang Diyos, kaya niyang gawin lahat. Bakit kailangan niya maging tao at patayin yung sarili niya? Kesa magpatawad na lang. Yun yung iniisip ko na sabi ko, sige, mag-aaral ako,
Meron pa rin ako si Yusuf Estes, sila Ali Noman. Yan yung mga naging scholar teacher ko ba, kumbaga YouTube University. Mahirap pa noon kasi hindi tulad ngayon, napakarami na ng application, bro. Dati kasi ako lang mag-isa eh. As in YouTube, sariling sikap. Yung Pakistani na nagbibigay sa akin ng books dati, hindi mo siya ma-reach through through WhatsApp. Wala pang WhatsApp noon. Kumbaga, tawag lang tsaka yung normal message, SMS. Pero syempre sa Dubai, pag tawag, syempre may bayad yun, brad eh. Bibili ka nung yung Parang card, siya? parang card siya, Card siya, i-refill mo card. siya na 2BD, gano'n. Hindi tulad o ngayon na 50. isang bayaran lang, no? Tapos only na. So, kumbaga, ang sa akin is sariling sikap talaga yung ginagawa ko. Although, somehow, hindi ko naman siya pinagsisihan kasi nagkakaroon talaga ako ng idea, nagiging malinaw sa akin yung fate na dapat kong tahakin. So, dumating yung point na sabi ko, nahihirapan na ako, naniniwala na ako dito sa tao na to, sa sinasabi niya. So, syempre, Brad, no, alam naman natin ang syaitan. Kumbaga, gagawin niya lahat para hindi ka bumalik sa tamang pananampalataya. So, nung panahon na nare-realize mo na parang ito na talaga yung dapat mong sundin after, months of studying on your own, naranasan mo ba yung bulong ng syaitan na, ay hindi, okay na yan. Kumbaga, okay nang maniwala ka dyan, pero hindi kailangan na magpalit ka pa ng relihiyon. Nakaranas ka ba ng ganun? Or talagang right away after ka ma-convince dun sa mga proofs and based dun sa mga na-research mo, nagsabi ka na, okay, magsasyahada na ako kaliwali. Iyakapin ko na ang Islam. So, never pumasok talaga sa akin na may waswas ang syaitan. Sa akin kasi, nung talagang yung point na confused na ako, kasi accommodation kami doon eh. Sabi ko doon sa kaibigan ko or kasama ko sa trabaho, si Muhammad ang pangalan niya, Egyptian. Sabi ko sa kanya, Muhammad, sabi ko, I'm really confused now. Sabi ko, I think this man is right. So, syempre sa accommodation, normally, marami kayo, lalaki. Tapos, nagluluto sa kusina, kakain. So, sabi niya sa akin, yung sinabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, tawag niya sa akin, EJ. Pangalan ko nga kasi EJ. EJ, sabi niya, you do one thing, sabi niya. You pray later before you sleep. Sabi ko, but Muhammad, I don't know how to pray in Islamic way. Sabi niya, anything. Just pray before you sleep, talk to God. Yun lang sabi niya sa akin. So ako naman, around 2 o'clock in the morning, natulog ako. Ay, bago ako matulog, nagdasal nga ako. Nagdasal ako nang nakaupo. Sabi ko, kung ano man yung truth or saan mo man ako gustong gabayan, pakita mo sa akin kung ano yung katotohanan. Alhamdulillah. So, after ilang months na to, Brad, ng pagsasaliksik mo? Almost na yan, siguro nasa 5.5 months. So medyo matagal mo rin talaga siyang sinaliksik. Kasi hindi siya, kumbaga nung nasa 5 months na ako sa Dubai, so binasa ko yung mga books, siguro mga nakuha ko yung mga books, almost 2 to 3 months pa lang ako sa Dubai. Tapos, so parang mga 3 months mo lang siya pinag-aralan. Tapos nung nagdasal nga ako, Brad, hindi ko alam yung panaginip ko. Wala naman talaga sa akin yung hindi ko siya alam kung ano yung panaginip ko. So kinabukasan nung pumasok ako sa trabaho, kasabay ko yung si Muhammad sa trabaho. Nung nagtatrabaho na kami, sabi niya sa akin, EJ, sabi niya, did you dream something? Sabi ko, yeah, I dreamed, but I don't understand this dream. Parang baliwala lang sa akin. So, tuloy-tuloy yung trabaho, no? Tapos, nung after ng namin, kasi split duty kami nun eh. Lagi kasi sa Dubai, split duty ka. Kumbaga, 10 to 2, tapos balik ka ng 6 to 10 ulit. 6 to 11, gano'n. Parang broken time Tapos, trabaho. sa accommodation, tinanong niya ako. Sabi niya, what is your dream? Sabi niya. Sabi ko, I didn't understand this dream. Sabi ko, I was in the beach ba. Nakahiga ako sa papag pa eh, pero may sand. Tapos merong tao na bumababa from sky. Na bumababa towards me papunta sa akin. So paulit-ulit niyang sinasabi yung word na yun. So that time hindi ko alam yung word na yun kasi wala naman akong alam sa Arabic kasi 6 months pa lang din ako, no. Ang paulit-ulit na sinasabi niya, yung la. Hindi ko alam ano yung la. Tapos sinabi ko nga kay Muhammad, he keeps repeating this word, la. He says, what is this la? Sabi ko, I don't know. Sinabi niya yung word, la ilaha illallah. Yun yung sinabi ni Muhammad. Sabi ko, yes, this word. Brad, nung pagkasabi ko yun, umiyak yung Egyptian. Yakap niya ako.
Allahu Akbar. Sabi niya, EJ, you are very lucky. Alhamdulillah. Allah has shown you the right path. He wants to guide Alhamdulillah. you. Now it is up to you if you will be Muslim. Alhamdulillah. Ano yun, Brad? Natatandaan ko yung Webes. Alhamdulillah. Tinawagan ko yung Pakistani. Sabi ko sa kanya, ang pangalan kasi niya is Samir. Samir, sabi ko, I want to become Muslim. Alhamdulillah. So Friday morning, pinuntahan niya ako sa accommodation, sinama niya ako sa masjid. Alhamdulillah. Doon ako nagdasal ng kauna-unahang prayer ko sa masjid. Alhamdulillah. Tapos yun, doon ako nagsyahada sa... okay, sa masjid ka nagsyahada. Oo, sa Allahu masjid ako Akbar. nagsyahada. Alhamdulillah. Tapos, syempre, ang mga tao, no? So, na-shock ka na Eto after na mo pala. magsyahada, biglang yakap, no? Di pa nga ako marunong magdasal nun, Brad. Kasi sinama lang niya ako. Sabi niya, just follow what we are doing. Pagkatapos ng khutbah, pagkatapos ng Juma prayer, doon ako nagsyahada. So, alhamdulillah. And that's the beginning of my journey. Marami rin talagang maraming struggles, yun nga, kasi yung kinalakihan mong buhay. Pero tinuloy-tuloy ko lang siya. Speaking of struggles, Brad, ano yung unang naging reaction nung family mo nung nalaman nila na ikaw ay nag-Muslim? Sa family, walang gaano. Kasi alam mo naman sa atin, Brad, may mga pamilya talaga na magkakaiba yung relihiyon eh, di ba? Merong nanay, for example, Christian, pero yung anak, Iglesia ni Cristo. Di ba? Parang sa atin kasi parang normal. Kaya kasi nga, kung tutuusin talaga, kung titignan mo, wala naman talagang religion eh. Walang religion sa atin. Yun yung na-realize ko ngayon ngayon. Kasi kung sasabihin mo kung importante ba yung religion sa buhay ng isang tao, marami nagsasabi importante, Brad, kasi ito yung gabay eh. Pero wala naman nasusunod. In all due respect talaga. Ako, sa akin nung nandoon ako, walang nasusunod eh. Kasi kung babasahin mo yung Bible, maraming prohibitions talaga na hindi naman nasusunod. So sabi ko, wala madalas akong kasi religion. sinasabi nila nasa New Covenant na raw sila. Although kung babasahin din naman natin, si Jesus mismo nagsabi na wag niyong isipin na ako'y naparito para baguhin ang kautusan, bagkus ay tuparin ito. Yun nga lang, parang inaano nila, ini-interpret nila yung word na tuparin, meaning na after niyang gawin, hindi mo na kailangan gawin to. Baga, iba naman yung tuparin sa baguhin or alisin eh. So, alhamdulillah. So, ano yung masasabi mo, Brad, na pinakamalaking pagbabago na naranasan mo sa sarili mo after few months maybe of embracing Islam? Bali ang pinaka naging ko nun, yung nakita ko yung lumapit talaga yung lumapit yung connection ko or naging mas close yung pananampalataya ko. Kasi imaginein mo, Brad, hindi ako marunong magdasal Inaaral ko mag-isa. Kasi 5 days kailangan mo magdasal eh. Walang nagtuturo sa akin YouTube lang lahat, YouTube University talaga. Kasi sabi ko nga, hindi tulad ngayon, marami ng application eh. Tapos yung Pakistani na kaibigan ko, pumupunta lang siya sa akin pag Friday. Sinasama niya ako magdasal. Pero yung prayer, kasi kailangan mo magdasal ng 5 days. Yun yung tumutok sa akin talaga na magkaroon ako ng kaibigan na, kasi masaya siya na naging Muslim ako eh. Si Muhammad nga. Brad, maniwala ka, hindi yun marunong gaano mag-English Sinusulat niya yung Surah Al-Fatiha. Hanggang ngayon, nasa akin pa yung maliit na notebook na yun. Surah Al-Fatiha. Yung sulat nun, kasi Arabic parang siya. yung transliteration niya. Oo. Yung English yung letter, pag binigkas mo, Arabic. Imagine mo yung sulat ni Muhammad na yun, Brad. Alhamdulillah. Hindi gaanong magaling sa English yun. Pero sayang, Brad, sinaga niya. Hindi natin napagplanuhan, mapakita sana natin sa saya. Pero nasa akin yung book, Brad. Nandiyan dyan yung Al-Fatiha, nandiyan dyan yung 3 Quls, at saka yung surah, ano ba yun? Yung Idaja Nasrullahi. Nasar ba yun? Surah Nasar. So, dyan ako natuto. Tsaka yung Kafirin, Kulyahayu al-Kafir. Nandyan, nakasulat siya, Brad. Imagine mo, chinagaan yung sulatan yun, Brad. Tapos, ang maganda pa sa kanya, Brad, kasi siya, marunong na siya magdasal eh. Kasi nagdadasal kami nun sa home center. Parang kasi ako sa Max, tapos home center dito, yung prayer room dito. Kumbaga, tagusan yan. So, kapag magdadasal, Brad, ako ang pinaglilid niya. Alhamdulillah. Kaya doon din ako na-practice na about sa prayer. Kung isipin mo, Brad, alhamdulillah, inshallah ta'ala, napakalaki ng ajar niya. Kasi Brad, every time na i-recite mo yung Fatiha, yung lahat ng surah na tinuro niya sa'yo, kumbaga, nakaka-receive siya ng reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kasi Brad, ito
isegue ko lang. Mm. Like 2-3 weeks ago, tinawagan ko siya, Brad. Mm. Tinawagan ko siya, kinamusta ko siya. Kasi matagal ko siyang hinanap na wala siya, Brad. Mm. Umuwi pala siya ng Egypt. Nagstay siya ng Egypt. So, for how many years, hindi ko lang maalala. Pero, nagbalik siya ng Dubai. Yung mga kaibigan ko sa Dubai, minessage ko sa Facebook, hindi daw nila alam kung anong number niya. Hanggang sa one point of time, nahanap ko siya sa Facebook, Brad. Mm. Nahanap niya ako sa Facebook. Minessage niya ako. Sabi niya, what is this, Isa? Sabi niya, your name is different in Facebook. I was searching for you. Sabi ko, same thing, I was searching for you. Brad, nung nalaman niya ngayon na nagdadawa ako, sabi niya, I'm very shy. Sabi niya, because I am born Muslim and I never teach anybody about Islam. Sabi ko, you are the one who taught me. Tapos sabi niya, I need to call Ibrahim now. Kasi Yung Pakistani ba yun? Hindi, si Ibrahim, Egyptian din siya. Okay. Sabi niya, because if I believe to him, sabi niya, there will be no Isa like you now. Kasi nakikita niya, nagdadawa ako eh. Kasi yung Ibrahim, sinabihan niya ako na huwag ka na mag-Muslim. Or don't change your faith. Kasi Brad, loko-loko ako nung kabataan ko. Pero hindi ako nagiinom. Kumbaga yung kalokohan lang na, hindi ako naninigarilyo. Kalokohan lang na sugal, babae. Yan yung kalokohan ko. Sabi niya, wag ka na magano. Ngayon, sabi niya, I will call him now. Because he needs to know this. If I believe on him, si Muhammad kung naniwala daw siya kay Ibrahim, na wag na natin siyang tulungan mag-Muslim, sabi niya, there will be no Muslim like you. Kasi sinend ko sa kanya, Brad, yung mga dawa natin on the street. Tapos may mga man nagsyashahada. Alhamdulillah. Sabi ko, Muhammad, sabi ko, this is what I'm doing now. Alhamdulillah. Tuwang-tuwa siya, Brad. Sabi ko sa'yo. Tapos nagre-recite ako nagre-record ako ng mga ng Quran verses na sinesend ko sa kanya. Sabi niya, mashallah, sabi niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Kumbaga, ito yung, yun nga, sinasabi mo, hajar para sa kanya. Alhamdulillah. Ngayon, Brad, kumbaga, syempre, napag-usapan natin yung malaking mga pagbabago sa'yo, no? Yung mga blessings na dumating sa'yo, yung mga bagay na natutunan mo. Ano naman, Brad, yung tingin mong naging malaking challenge mo when it comes to your belief and paano mo siya na-overcome? Para sa akin kasi, Brad, yun nga, sabi ko nga sa'yo, di ba, yung pagsusugal ko. Saka syempre, yung babae. Kasi nabuhay ako sa sugal, Brad. Nabuhay ako sa sugal. Nabuhay kami sa sugal. May pasugalan kami. Kumbaga, ang sa akin kasi, kung ito yung kautusan ng Allah, sundin mo. Although mahina tayo. Nilalang tayo ng Allah na alam niya yung kahinaan natin eh. Pero saan tayo kukuha ng lakas? Sa kanya din eh. Kumbaga, ito yung struggle ko. Nagbakasyon ako. Kumbaga yung jihad mo. Oo, nagbakasyon ako ng Pilipinas, Brad. Muslim na ako, ha? Pero, halos 1 week, 2 weeks, hindi ako, may nagsusugal, may peryahan, may sabungan. Kasi umuwi ako, piyesta yun eh, sa amin eh. Parang, tutokso ako. Pero sumabong pa rin ako nun, Brad. Sumabong pa rin ako. Yun yung kasi nga, kinalakihan ko eh. Sumabong ako, nanalo ako. Naipatiles ko yung bahay namin dahil sa sabong. Parang gano'n. So sabi ko, pagbalik ko ng Dubai, kailangan kong labanan. So, alhamdulillah, pagbalik ko ng Dubai, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral ko. Ay, yung pagdadasal ko. Pero yung deep knowledge talaga, Brad. Mahirap sa akin kasi nga, sariling sikap ako eh. Hanggang sa 2014, malipat ako ng Bahrain. Alhamdulillah. 2014, nalipat na ako ng Bahrain. So, yun, nagkahiwalay kami ni Muhammad. Tapos si Samir, umuwi na rin ng Pakistan. Kumbaga yung communication namin through telephone na lang talaga. Wala nang physical, Pero yun, nung nandito ako sa Bahrain, nagdadasal naman ako. Pero wala talaga akong knowledge na malalim. Alhamdulillah, buti nga ngayon, no? May, kumbaga, nakilala si Kuya Yasser. Alhamdulillah na tuturuan niya tayo. Oo, Brad. Alhamdulillah. Alam mo, Brad, dun sa kwento mo nga, yung pinakaunang na memorize ko na hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kullu bani Adam khata wa khairul qata'ina at-tawwabun. That ibig sabihin is the children of Adam are sinners, but the best of those who sins are those who repent. Alhamdulillah. Kumbaga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamahabagin. Kumbaga, ang gusto niya lang talaga sa atin
is humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Siyempre, kailangan nating pagsumikapan na hindi na balikan yung mga pagkakasala natin. Pero, siyempre bilang tao, no, kumbaga minsan natatalo tayo ng nafs natin, ng desires natin. Nagfo-fall ulit tayo into sin. Pero lagi dapat nating tandaan na after natin mag-fall into sin is tayo, get back up. You know, ask Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan niya tayo, gabayan niya tayo. Actually, bro, nagbabasa ako meron akong binabasa ngayon na Tafsir As-Sadi. May nakuha akong full PDF copy niya. Doon sa Suratul Fatiha, di ba napag-aralan natin yung Suratul Fatiha na tafsir, no? Pero ito kasi ibang tafsir siya. Tapos may bago akong natutunan sa kanya na, subhanallah, nagbigay sa akin ng fresh perspective na sinabi doon na ang guidance daw, tunay na guidance is dalawa. So, yung una is yung guidance na malaman mo yung katotohanan. Ang ikalawang uri ng guidance is yung guidance na sundin mo yung katotohanan. Alhamdulillah. Kumbaga, maaring karamihan sa atin, nabigyan ng guidance na alam natin yung totoo, na pag-aaralan natin, napapakinggan natin, di ba? Pero, yung guidance ba na sundin to, binibigay ba sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, ito yung dapat lagi natin na hinihingi, inshallah ta'ala, ng ano yun pabor yun, pabor. Para sa atin, bigay ng Allah. Kasi, lagi ko rin sinasabi to, Brad, napakaraming tao sa mundo. Ilan na ba ang tao sa mundo? 11 billion? Hindi Diba? ako aware. Kung 11 billion or 11 point something billion ang tao sa mundo, imagine mo, isa tayo sa ginabayan ng Allah. Alhamdulillah. Hindi ba ito isang pabor para sa atin? Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, no, kung nanaisin niya lang na ang lahat ng tao ay maging Muslim at magkaroon na ng isang relihiyon, ay napakadali ito para sa Kanya. Totoo. Pero hindi niya ito ginawa dahil gusto niya tayong ilagay sa test. Subukan kung sino ang pinaka-best in deeds. Tunay na mananampalataya. Tunay na maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, Brad, bilang pangwakas, Brad, ano yung maibibigay mo na pinaka-malaking bagay na maisasuggest mo doon sa makakapanood nito ng video na to ng mga non-Muslims na nagsisimula din silang aralin ng Islam, pag-aralan ng Islam, makinig sa mga katuruan ng Islam, pero meron silang mga doubts, lalo na sa atin, syempre, napakalaki ng, kumbaga, family-oriented tayo bilang mga Pilipino, na madalas sa kanila iniisip is, paano yung magulang ko, paano yung pamilya ko, anong isipin nila, paano yung mga kaibigan ko, kinalakihan ko, ano yung maibibigay mo sa kanilang payo para mag-take sila ng one step forward more towards Islam? So, para sa akin kasi, ang kailangan lang talaga ng ating mga kapatid na hindi pa Muslim or gustong manaliksik about sa Islam, yung talagang desire mo na kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah na nag-create sa'yo. Si Allah na nag-create ng mundong ito. Yung pagkakakilala natin sa Kanya. At huwag tayong matakot na harapin. Halimbawa, nalaman natin yung katotohanan. Huwag tayong matakot harapin yung katotohanan. Kasi ito lang yung decision na gagawin mo sa buhay mo na at the end of the day, ikaw yung magbe-benefit. Kasi mag-Muslim ka man o hindi, Allah is already the greatest. Pero Hindi para sa Allah yun, para sa iyo. Binibigay niya sa iyo yung pabor na yun para makamit mo yung paraisong pangako niya. Yung consistency mo ng pag-alam ng pagsik ng katotohanan. Kasi kung ano man yung namana nating relihiyon sa ating mga magulang o sa ating mga ninuno, tingnan natin, may proof ba tayo dito? Rational ba to? Madali ba itong intindihin? Logical ba to? Kailangan may mga question na pumapasok sa isip mo na merong katanungan na nasasagot with proof. Alhamdulillah. At yung sincerity mo sa pananaliksik ng katotohanan. Kasi kung pwede ka naman manaliksik, halimbawa, ayaw mong mag-Muslim. Pero tingnan mo lang, i-research mo. Ngayon, free naman yan, brad. O sige, ngayon nakita ko na yung katotohanan. Sa mga kapatid natin dyan. Ngayon, nalaman ko tong katotohanan na to. It is free of charge. Sige, papasukin ko yung Islam. For example, ngayon, titignan ko kung logical ba to, practical ba to. Sundin ko siya. Ngayon, kapag nakita mong hindi ka nagbe-benefit, you can go out. Free ka. Pwede mong gawin eh. Pwede kang, hindi applicable sa akin ng Islam. Ngayon, kung ikaw sincere sa
paghahanap mo ng katotohanan, walang sino mang tao, Brad, na nag-Muslim at inalam talaga, isinapuso ang Islam. Imposible, Brad, na bumalik ka pa sa dati mong pananampalataya. May naalala akong isang verse, Brad, sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, do you think that we will leave them to say that we believe and they will not be tested as those who were tested before them? So, hindi lahat ng nag-Muslim, ibig sabihin ay tunay ka ng nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isasala ka muna ng Allah. Diba? Titinan niya muna kung ikaw ba ay talagang tunay na mananampalataya, nasa puso mo ba ito talaga, or baka ikaw naman ay isang munafik. No? Yung sinasabi mong naniniwala ka pero hindi. Pero alhamdulillah pa rin talaga kasi Brad, sabi ko na sa'yo, 2014 ako napunta rito. Pero hindi pa rin ako gaanong nag-aaral. Nung makilala ko yung community natin, tapos nakapag-umrah ako nung 2023, doon ako nag-start. Doon nag-start yung lalim ng pag-aaral natin, yung tafsir, at saka yung connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakilala natin sa Kanya, at paano natin isasabuhay yung Islam. Kasi at the end of the day, sabi nga ni Kuya Yasser, di ba? The ultimate goal is the hereafter. Regardless kung ano man yung meron ka dito sa mundo, fame, kayamanan, status, power, at the end of the day, kung wala kang religion or hindi mo kilala si Allah, iiwanan mo lahat yan eh. Ikaw yung tunay na talunan sa hereafter. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brad. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brad. So bilang pangwakas, Brad, buhayin natin ng isang nakalimutang sunna ng karamihan sa atin na kapag mayroong mga pagtitipon na nababanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Brad, pwede mo bang i-recite ang wal asr? Tapos inshallah, ita-translate natin. Wal asr? Innal insana lafi kusur wa tawasaw bil illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, by time, indeed mankind is in loss. So lahat tayo ay nasa estado ng pagkalugi. Except maliban na lamang sa mga taong naniniwala, gumagawa ng kabutihan, at yung mga taong nag-a-advise sa kabutihan at mga tao na patient. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brad. Wa iyyakum. Assalam.